Ko, personal ko nakita, nakasabay ko siya sa EDSA, nagbi-blinker. Ngayon, napansin namin, wala din siyang plaka. Agad namin chinek yung nakakabit na temporary plate. Apparently, walang record. So, nakakapagtaka, kailangan namin i-verify. Nung fin-lockdown ito, pinatabi, nagpakilala siyang sundalo, binigay niya yung ID niya at driver's license na sinasabing siya ay sundalo. Agara namin siyang pinapunta dito sa central office. Initial naming pag-imbestiga, nalaman namin na hindi siya tunay na sundalo at gumagamit siya ng peking ID. Pero ganun pa man, hindi yun ang nagbibigay ng karapatan sa kanya na gumamit ng ganyang blinker. Oo, kaya alam naman, malinaw ang pinagbabawal dyan. Saka magtataka kayo, yung MB file na nakalagay, hindi yun yung original para sa sasakyan. So may tinatago itong taong to para gumagamit ka ng mga ganyang ID na hindi ka naman totoong sundalo, tapos nagkakabit ka ng plaka na hindi para dito sa sasakyan. Kasi may plaka siya, ayaw niya ilagay yung plaka eh. So, hihingi tayo ng tulong din sa AFP para malaman natin ang pagkakakilanlan nitong taong to kasi ginagamit ang AFP, nagpapanggap lalo na sundalo, hindi nagkakabit ng plaka, may blinker. So, kailangan talagang matingnan ito mabuti. So, temporarily, impound muna ito hanggang ma-verify natin kung sino talaga ano talagang storya nitong sasakyan na to. Intensify tayo sa paghuhuli ng mga blinker, lalo na yung mga hindi naman malinaw kasi yung batas natin kung sino yung talagang dapat gumamit ng blinker. Malinaw yon, nakalagay yan doon. Pero yung hindi porket sundalo ka o empleyado ka ng gobyerno, pwede ka maglagay sa pribado mong sasakyan ng blinker, pinagbabawal yan.